Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo ngayong Martes. Dahil nga sa ginawa ni Cortez na bigla ang pagpunta sa promotion ceremony nitong si Dimagiba, nalagay sa alanganin ang kakatanggap lang na promotion nitong si Rigor dahil gumawa nga ng eksena itong si Cortez dahil sa pang-iinggit sa kanya ng legal na asawa ni Dimagiba na itong si Marites. Kaya naman hindi pumayag itong si Jumper na si Cortez na umaungusan siya ni Marites pagdating kay Rigor. Nagwika si Cortez na balang araw ay makakaganti din siya kay Marites at magiging kanya lang si Rigor. Maya-maya, may nakaisip na gagawin si Cortez para makuha ang atensyon ni Rigor. Tumayo siyang bigla dahil hindi na niya nakayanan ang pang-iinggit nitong si Marites sa kanya. Tumayo si Cortez at bigla itong tumumba. Nagulat lahat ng tao sa nasabing lugar. Nataranta sila sa nangyari kay Cortez at nag-aalala si Rigor. Lalapit sana si Rigor kay Cortez. Pinigilan siya agad ni Marites. Ayaw ni Marites na masira lahat ng pinaghirapan ni Rigor dahil sa matagal na niyang inaantay ang promotion na yun. Samantala, nagkamalay na nga ang pagkunwari nitong si Cortez. Pinuntahan siya nila Marites at Rigor at dahil nga sa ginawa nito ni Cortez, napalibutan siya ng mga kapulisan. Tinanong nga siya nitong si Colonel Suarez kung bakit siya biglaan na lang bumagsak at ano ang nangyari sa kanya. Dito nga ay sumabat itong si Jacobe at ito ngang si Samonte dahil ito ngang dalawa ay nakakahalata na may relasyon ang dalawa na si Dimagiba at si Cortez. Nagsabi itong si Jacobe na himatay habang nagpipicture sila Dimagiba. Dagdag pa ni Samonte, bakit Cortez? Hindi mo ba kinaya yung mga nakita mo kanina? Nagtataka naman itong si Colonel Suarez sa mga sinasabi nitong si Jacobe at ni Samonte. Habang nang-iinis nga itong si Jacobe at Samonte, ay todo pigil nga itong si Dimagiba na patulan ang dalawa niyang kasamang pulis dahil hindi nga siya pupwedeng magpahalata na apektado siya sa pang-iinis ng dalawa dahil malamang ay uusisain pa ito ni Colonel at baka maging dahilan pa ng pagbawi ng promotion nito sa kanya. Kaya naman, dahil nga sa ginawa nito, ay malamang ay kakausapin siya ni Colonel at babawiin ang kanyang promotion. Pagtapos nga ng pang-aasar kay Rigor, mabuti na lang at nailusot pa ito ni Marites. Kinausap ni Marites si Rigor. Nagagalit si Marites sa ginawa ni Cortez na bigla na lang itong pumunta at umiksena sa awarding nila Dimagiba. Nagsabi si Marites, matagal mo tong inantay Rigor. Ito yung isang bagay na matagal mo nang pinaghirapan. Muntik pang masira ng babae mo. Kasi nga sa mga pinaniniwalaan mo. Sa kabilang banda, nagpadala na nga si Olga ng mga tauhan niya sa bahay nila Bubbles para hanapin ang anak niyang si Bubbles dahil nasa peligro daw ang buhay nito kapag kasama nga itong si Tanggol. Kaya naman dahil desidido din itong si Ramon na mahanap itong si Tanggol ay mag-uunahan na nga lang ang dalawa kung sino ang unang makakahanap kay Tanggol. Nagwika si Olga sa mga tauhan niya na hindi kayo po pwedeng umuwi hanggat hindi nyo nalalaman kung nasaan si Tanggol. Samantala, pauwi na si Emong sa kanila sa bagong bahay na tinutuluyan nila. Napansin naman ni Emong na may mga lalaking sumusunod sa kanya. Kaya naman nagtatakbo si Emong para takasan kung sino man ang humahabol at sumusunod sa kanya. Nang makauwi si Emong, sinumbong niya agad ang dalawang lalaki na sumusunod sa kanya. Agad naman silang natakot dahil buong akala nila ay tauhan ito ni Pablo at nandoon ang mga ito
para gumanti ulit sa pambubugbog ni Tanggol kay Pablo. Wala nga silang kamalay-malay na nailigpit na at naitumba na nitong si Tanggol ang lalaking gumawa ng masama sa kaibigan niyang si Bubbles. Malalagay kaya sa peligro ang buhay ni Bubbles? Dahil nga sa kagustuhan ni Bubbles na makaganti dito kay Pablo, ay siya daw ang haharap sa mga ito kung sakaling tauhan talaga ito ni Pablo. Ang sumusunod dito kay Emong. Matapang na tumayo si Bubbles at lumabas ng bahay nila para harapin ang mga sumusunod kay Emong. Sinamahan naman siya ni Emong dahil napakadelikado nga ng gagawin nitong si Bubbles. Sa paghahanap nila Bubbles, dumating na si Tanggol sa tinutuluyan nila. Napag-alaman ni Tanggol na sumugod si Bubbles sa mga lalaking sumusunod kay Emong. Kaya nag-aalala si Tanggol na baka may mangyaring masama dito kay Bubbles. Kaya naman agad niyang sinundan ang mga ito at hinanap kung sino ang nagmamanman sa kanila. Sa paghahanap ni Tanggol kay Bubbles, nakasalubong niya ang mga tauhan ni Olga. Pinaputukan siya ng mga ito at dahil napahiram na nga ni Primo itong si Tanggol ng baril para panlaban sa maaaring rumesbak sa kanya, ay nagamit muli ito ni Tanggol. Nakipagsabayan ito sa pakikipagbarilan sa tauhan nitong si Olga. Samantala, habang naglalakad at hinahanap ni Bubbles at Emong kung nasaan nga ang mga lalaking sumusunod kay Emong, ay nakarinig sila ng sunod-sunod na malalakas na putok ng baril. Kaya naman napayuko silang dalawa at natakot itong si Emong dahil baka kung ano na ang nangyari. Nakipagbakbakan si Tanggol sa mga tauhan nitong si Olga at nang makatsyempo nga itong si Tanggol ay pinagsusuntok niya ang tauhan nitong si Olga. Nagmamakaawa naman ito sa kanya, natigilan na ang kanyang ginagawa. Nagagawin daw nito ang lahat, wag lang siyang patayin ni Tanggol. Kaya naman pinaamin ni Tanggol ang nahuli nitong tauhan ni Olga. Sumigaw si Tanggol, "Sino ang nag-utos sa inyo para patayin ako?" Sumagot ito kay Tanggol, "Yung amo ko." Kaya naman, galit na tinanong ni Tanggol ito kung sino ang amo mo at bakit niya ako gustong ipapatay. Umamin ang tauhan ni Olga, pinapapatay ka niya dahil pinatay mo ang anak niya. Nagulat naman si Tanggol dahil marami na nga siyang napatay at hindi na niya alam kung sino doon. Kaya naman gigil na gigil si Tanggol na tinanong kung sino ang amo mo habang nakatutok ang baril dito sa tauhan ni Olga. Napaamin ni Tanggol ang tauhan ni Olga na si Olga ang nag-utos sa kanila para patayin itong si Tanggol. Nagtataka naman itong si Tanggol kung sino nga itong si Olga dahil hindi niya naman kilala kung sino ito. Mapapahamak kaya ang buhay ni Bubbles? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.